Happy Lord's Day. Naway naging maayos ang inyong pagpapahinga kagabi. At ngayon ay handa tayo na pakinggan at tanggapin ang mga salita ng Panginoon na pagbabasihan ng ating pagbubulay ngayong umaga. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 2 Peter chapter 3, 14 to 18. 2 Peter chapter 3, 14 to 18. Nasa subdivision ng ating Bible ay final words of Peter sa mga kapatid na nangakalat because of their faith. 2 Peter chapter 3, 14 to 18. Bagaman particular lang tayo sa verse number 18. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent to be found by Him, without spot or blemish, and at peace, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you, according to the wisdom given to him, as he does in all letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do to other scriptures. You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people, and lose your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be the glory now and to the day of eternity. Amen. At panalangin natin ang dalangin ng salmista, Psalms 19. Psalms 19, verse 14. Psalms 19, verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na minsan pa ay kakatagpuin nyo kami sa pamagitan ng inyong mga salita. Yamang ang inyong mga salita ang kasangkapan ng inyong Espiritu upang turuan kami, paalalahanan kami, ituwid kami, sansalain kami, at sanayin kami sa kaisipan na nasa aming Panginoong Sukristo. Nasa pamagitan ng Banal na Espiritu ay taglay ng mga nagtitiwala sa Kanya ng lubusan at tuluyan. At naway maging malinaw ang dating sa amin ng inyong mga salita. Ilakip niyo po ang kapangyarihan nito sa bawat isa na makakarinig. Dahil ninanais namin na kayo ay maparangalan sa mga katotohanang maipapahayag ngayong umaga. Alang-alang sa kapurihan at kaluwalhatian ng aming Panginoon Sukristo. Amen. Kung may pamagat ang ating pagbubulay, ito ay ang patuloy na paglago. Patuloy na paglago. Ang buhay, kaugnay at nasa ilalim ng gobyerno ni Kristo ay hindi nakatambay or hindi ito nakatayo lamang na nanunood sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran. Kahit na sa buhay, iglesia, kumikilos tayo ng unti-unting pagsulong sa biyaya.
o unti-unting umuurong na ang dulo ay pagtalikod sa pananampalataya na minsang ipinahayag. Walang nasa gitna ng direksyong ito o nasa sangang daan, ika nga, na nakatayo lamang at nanonood. It's either nasa landas tayo ng progress o nasa landas tayo ng apostasy. There is no neutral ground sa Christian life. Dahil dito, sa konteksto ng muling pagparito ni Kristo na aani ng panunuya ng mga tao, chapter 3, 3-4, mga taong tatalikod dahil sa pagkainip. Yung bang kabiguang makita ang layunin ng Diyos, na tila ba ang pag-antala ay kapabayaan or kawalan ng katotohanan sa mga pangako ng Diyos. Ang hamon ay ang paraan ng buhay na may kaligtasan. Chapter 3, 11 and chapter 3, 14 to 15. Dahil may pagbabagong magaganap, ang luma ay papalitan ng bago, chapter 3, verse 12, na ipinangako na noong una pa. Babalik yan sa Isaiah chapter 65. Na dahil sa hirap ng ilang sulat tungkol dito, ay may magbabaluktot. Chapter 3, verse 16. Ang mga nakakaalam na ay dapat paalalahanan pa na umilag sa kasamaan. Chapter 3, verse 17. Sa halip, ay hinamon silang lumago or patuloy na umunlad. Sa lahat sa dami ng concern ng mga Kristiyanong kumalat because of their faith, sa mga hamon at pagsubok na hinarap nila. Imagine ninyo, mga Kristiyanong hiwa-hiwalay, inuusig, pinapahirapan, napapadpad kung saan. Anong kaaliwan, anong pag-asa, anong katiyakan meron na bibitbitin nila. At isa ang sulat ni Pedro upang paalalahanan sila sa mga bagay na nalalaman na nila. Ipaalala sa kanila ang mga pangako ng Panginoon. Panghawakan nila ang mga salita ng Panginoon. Wala tayong magiting o mainam na resolve maliban sa tindigan, yakapin, at panghawakan ang mga salita ng Panginoon. At yon ang isa sa mga trust ni Peter dito sa mga kapatid na kanyang sinulatan. Kaya kung merong mensahe mula dito, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, ang biyayang nagliligtas ay biyayang nagpapaunlad. Ang biyayang nagliligtas ay biyayang nagpapatibay ng pagkakilala mula sa relasyon kay Hesukristo. Ulitin natin. Ang biyayang nagliligtas ay biyayang nagpapaunlad, nagpapatibay ng pagkakilala mula sa relasyon kay Hesukristo. Para ba sinasabi ni Apostol Pedro, at the end of the day, ang pinakamahalaga ay ang umuunlad na pagkakilala natin kay Hesukristo. Sa ibabaw ng lahat ng mga natutunan natin mula sa kanyang mga salita. It is the person who Jesus is, and our relationship with Him matters. So, higit sa theological formulation, higit sa theological understanding, ay ang relasyon mo sa Panginoong Hesus. Ang relasyon natin sa Panginoong Hesus na inaasahang umuunlad. Dahil kung hindi umuunlad yan, umuurong tayo. Kung hindi tayo umuunlad sa pagkakilala sa Panginoong Kristo, hindi nagiging mabisa ang biyaya ng pangangaral ng salita
na naririnig natin every Sunday. Dahil sa paraan ng pangangaral at pagtuturo sa konteksto ng buhay iglesia na ilalagay natin sa likod ng pulpito dahil ito ang regular means ng Panginoon upang makilala natin siya, upang ipakilala siya sa atin. Yung mga kasulatan ay nagtuturo tungkol sa Kanya. Kung maalala natin, nung nabubuhay pa ang Panginoon Jesucristo sa panahon ng Kanyang ministeryo dito sa lupa, kinumpronta niya ang mga Hudyo na well-versed sa Old Testament. Somewhere in John chapter 5. Ang sabi niya, you search the scripture. Sinasaliksik niyo ang mga kasulatan sa pagpapalagay o sa pag-unawa o sa paniniwala na sa pamamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga ito ay nagsasalita tungkol sa akin. So, pwede pala na well-versed ka sa Old Testament, katulad ng mga Pariseo. Pwede pala na tagapagturo ka tulad ni Nicodemo. Ngunit, mamiss mo si Jesucristo. Mamiss mo si Jesucristo sa forms and shadows. Mamiss mo si Jesucristo na ipinangako. Mamiss mo si Jesucristo na laman at esensya ng mga salita ng Diyos. Kaya posible rin yun sa atin na regularly nakikinig tayo ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo sa likod ng pulpitong ito regularly, ay mamiss natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya iyan ay babala at paalala sa atin bilang regularly fed and heard ang pangangaral tungkol sa Kanyang salita. Kaya bilang mga mangangaral, mandato namin na ipangaral ang Panginoong Jesucristo sa liwanag ng Kanyang salita. Kailangan nakikilala natin ang Panginoong Jesucristo sa pangangaral, sa pagtuturo, gamit ang Kanyang salita. So, yun ang primary task ng mangangaral, na sa Kanyang pangangaral ay ipakilala si Jesucristo. At sa ating pakikinig ay makilala si Jesucristo. Kaya mula rito, ay tingnan natin ang ilang bagay. Una, ang paglago ay sa biyaya, hindi sa gawa. Narinig niyo ba ang sabi ni Peter? Lumago sa biyaya. Hindi ito maaabot sa pamamagitan ng mga gawain, sa pamamagitan ng pagsisikap o ng mga programa. Ang paglago ay ang palaging pagbabalik sa bukal ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay hindi lamang kung paano tayo pinapasok sa buhay na kay Kristo o sa buhay kaligtasan. Ang biyaya ay kung paano tayo umuunlad sa buhay na may kaligtasan. Dahil ang buhay ng pagkakilala kay Jesus ang sentro ng buhay na may kaligtasan. Ang biyaya ng Ebanghelyo na nagliligtas ay Ebanghelyo din na nagpapanatili sa kaligtasan. Inawit natin kanina, abide in me. Abide with me. Ang biyaya nagpapanatili sa ating kaligtasan ay biyaya din upang magpatuloy tayo sa paglago sa kaligtasan ito. Kaya tama ang kaisipan ng mga mangangaral. We need the gospel every day. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga palabas at pasiklab ng gawain ginagawa natin. Nalulugod siya sa paglago ng biyayang kaloob sa atin sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Ayon sa John chapter 15, ang paglago ay nakaugnay sa panatili sa Kanyang mga salita. Dahil hindi maihiwalay ang Panginoon Jesucristo sa Kanyang mga salita. Maalala natin, siya ang salita na naging laman. John chapter 1 verse 14.
Siya ang salita na kasama ng Diyos, John chapter 1. Siya ang salita na Diyos, John chapter 1. At kay Kristo, ang salita ng Diyos ay naging laman. Dito, ganito ba natin nakikita at kinikilala ang Panginoong Kristo? Ang pagpapahalaga ng Panginoon sa ministeryo ng salita ay hindi nakatali sa ating gawain. Nakatapak ito sa tinapos na gawa ng Panginoong Kristo. Kaya kung nakikilala natin ang Panginoong Kristo, dapat nakikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita na naririnig natin every Sunday. Lampas o higit sa mga salitang pinagbubulay-bulayan natin every day. Ganito ba natin nakikita at naipamumuhay ang biyaya ng pagkakilala sa Panginoong Kristo? Umuusad ba tayo? Umuunlad ba tayo sa pagkakilala sa Kanya? Nagsisikap ba tayo? Ikalawa, ang paglago ay kaugnay ng salita. Dahil ang salita, ang pangunahing kasangkapan na ginagamit na mabisa ng Banal na Espiritu sa pagkakilala kay Jesucristo. Ang salita, ang pangunahing kasangkapang ginagamit ng Banal na Espiritu sa pagkakilala sa Panginoong Kristo. Hindi ito paglago ng kaalaman lamang. Ito ay paglago ng relasyon natin sa Kanya. Sa ibang salita, ito ay paglago sa pagkakilala kay Jesucristo. Hindi naman maihiwalay ang paglago sa pagkakilala kay Kristo. Hiwalay sa Kanyang mga salita. Sa pagkakilala sa Kanya, ibig sabihin, sa pagkakilala sa Kanya sa pamamagitan ng salita. Salita na naririnig, pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan sa konteksto ng iglesia. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpapakilala sa salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos na nakasulat, tawag natin Biblia, ang salitang iyan ng Diyos ang nagpapakilala sa salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya kung mayroon tayong unang hangarin at kung mayroon tayong unang nasain sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa konteksto ng pangangaral at pagtuturo every Sunday, ay ang pagkakilala kay Jesus. Ang pag-unlad na makilala siya, makilala pa siya. Kaya napakahalaga ng gawain ng pangangaral at pagtuturo. Dahil nakasentro ito at may direksyon ito na makilala natin si Jesus. Umunlad tayo sa pagkakilala sa Kanya. Pansinin natin. Ang paglago ng pagkakilala sa pagiging Panginoon at Hari. Anong aspeto ng paglago ng pagkakilala kay Jesucristo ang direksyon na dapat nating tahakin? Una, ang paglago ng pagkakilala sa pagiging Panginoon at Hari ni Jesucristo. Inaasahang ikaw at ako na nakikinig ng salita ng Panginoon ay umuunlad sa pagkakilala sa Kanya bilang Panginoon. Umuunlad sa pagkakilala sa Kanya bilang Hari. Simply put, on our side, umuunlad tayo sa pagpapasakop sa Kanyang mga salita. Umuunlad tayo sa pagsunod sa Kanyang mga salita. Dahil Siya ang may otoridad sa atin. Ikalawa, ang paglago ng pagkakilala sa pagiging tagapagligtas. Alam niyo po ba na isa sa aspeto ng Christian life ay patuloy na pagdanas ng kaligtasan mula sa kasalanan? Na ang Christian life
ay may aspeto ng patuloy na pagdanas natin ng kaligtasan mula sa kasalanan. Sinasabi ng mga teologo natin, iniligtas tayo sa parusa ng kasalanan. Yung penalty of sin. Sa theology, yan yung justification. Nakaraan yun. There is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Romans chapter 5. Yun yung past na sa likod natin. Pero may aspeto ng kaligtasan na patuloy nating nararanasan. Ito yung kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kailangan nating mapagtagumpayanan ang kasalanan. At napagtatagumpayanan ng kasalanan habang lumalakad tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Napagtatagumpayanan natin ang kasalanan habang lumalakad tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. At ang kanyang kalooban ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa theology, ang tawag dyan ay sanctification. Naalala niyo, sabi ng Panginoon sa Kristo, sanctify them with your truth. Your word is truth. Kaya lagi iyan nasa konteksto ng iglesia. Nasa konteksto yan ng ministry of the word sa iglesia. Hindi sa labas. Hindi sa labas. Dahil idinisenyo ng Panginoon ang iglesia upang sanayin ang mga tao ng Diyos na ibinukod para sa Kanya para makalakad sa liwanag ng Kanyang kalooban. At ang Kanyang kalooban ay ipinapahayag sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya meron pa tayong future aspect of salvation. Ayon sa mga ninuno natin. Salvation from the presence of sin. Sa theology, yan yung glorification. Yan yung looking forward. Yan yung inaatabayanan natin. Yan ang inaasam natin. Na lahat ng mga mananampalataya ay darating doon or hahantong doon. Dahil yan ang tinaguriang golden chain of salvation ng Romans chapter 8. Whom He predestinate, He also called. Whom He called, He also justified. Whom He justified, He also glorified. Kaya ang paglago ay inaasahan sa iyo at sa akin. Paglago ng pagpapasakop, paglago ng pagsunod, at paglago sa karanasan ng kanyang pagliligtas. Naalala nyo ang straightforward na layunin ng kanyang pagparito? Matthew chapter 1:21, He will save His people from their sins. At yan ang Christian worldview. Yan ang Christian world life and view. Na lumalakad tayo sa liwanag ng pagliligtas na yan. Kaya kung may kwento tayo at kung may patotoo tayo, ang sentro niyan ay ang patuloy na pagdanas natin sa pagliligtas niya sa mga kasalanan. Yan ang dapat maging kwento ng Kristiyano. Higit or beyond dun sa mga pagpapala na madalas nating naririnig sa mga mananampalataya. Kailan kayo nakarinig ng kwento ng isang Kristiyano sa pagliligtas ng Diyos sa kasalanan? Sa pagtatagumpay niya laban sa kasalanan. Sa mga prayer meeting natin, kailan may kwento, may thanksgiving, na ang konteksto ay ang pagliligtas niya sa kasalanan. Ang karanasan niya na iniligtas siya ng Panginoon sa galit. Natukso siyang magalit, pero sa biyaya ng Panginoon ay napigilan niya ang kanyang sarili. Hindi naman masama magalit. Pero kadalasan yung kasalanan nagagawa kapag galit ka. Naiwasan kong magtampo, naiwasan kong
Meron ba tayong kwentong ganyan? Overcoming sin. Oh. Sa ating mga Thanksgiving. So dito, susuriin natin ang ating sarili sa pagkakilala kay Jesucristo. Jesus, anong sabi? Tagapagligtas. Yan ang given name. Kristo, yan ang title, hindi apelido. Panginoong Hari. Kaya ang tanong, umuunlad ba tayo sa pagkakilala sa Kanya? Ano ang resulta sa pag-unlad ng pagkakilalang ito? Nagtatagumpay tayo laban sa kasalanan. Nagtatagumpay tayo laban sa sanglibutan. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? John chapter 16 ba yan? In the world, you will have trouble. But I have overcome the world. Oh. Ikatlo, ang paglago ay may direksyon. Pagluwalhati o kaluwalhatian niya. So hindi ka lang magtatagumpay laban sa kasalanan, hindi ka lang magtatagumpay laban sa tukso ng mundo, hindi ka lang magtatagumpay laban sa kaaway, lumalakad ka sa liwanag ng tagumpay ni Kristo. Dahil pinagtagumpayanan niya yan para sa iyo at para sa akin bilang dadanas at haharap niyan sa buhay na ito. Habang hinihintay natin yung glorious appearing. Ang tawag natin, second coming. Ang paglago sa biyaya at pagkakilala kay Jesucristo ay pagtaas o pagtataas sa Kanya. Hindi ito bagay na magpapatingkad ng ating reputasyon sa mga tao. Ang paglago ng pagkakilala sa Kanya ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Sa ibang salita, kung lumalago tayo, lumiliwanag tayo. Yamang sa Kanya lamang ang kaluwalhatian, magliliwanag ang ilawan, matakot ang mga nasa kadiliman, bagaman may mamumuhi din sa Kanya. Dahil hindi lahat ng tao matutuwa sa liwanag. May mga tao na maiinis at magagalit sa liwanag. Ganyan ang patotoo ng mga mananampalataya. Yamang sa Kanya lamang ang kaluwalhatian, ang ministeryo at naabot nito ay nagtuturo sa mga tao kay Jesucristo. At kapag talagang itinataas natin si Jesucristo, ano pangako niya? Ilalapit niya sa Kanya ang Kanyang mga tao. Habang patuloy tayong umuunlad sa pagluwalhati sa Kanya, bilang dulo or goal ng pag-unlad sa pagkakilala sa Kanya, na itataas natin ang Panginoon Jesucristo sa paraang nararapat. Kaya yung pagtataas at pagluwalhati kay Kristo, higit pa yan sa pagsasabing luwalhatiin siya or sambahin siya. Mas may kinalaman yan sa paraan ng pamumuhay na umuunlad sa pagkakilala sa Kanya. Umuunlad sa pagsunod sa Kanya. Umuunlad sa pagpapasakop sa Kanya. Umuunlad sa pagtitiwala sa Kanya. Dahil sa paraang yan, makikita ng mga tao ang buhay na tila ba inaalok ng mga mananampalataya. Para ba sinasabi natin sa buhay pananampalataya at pagsunod, may much better way to live. May mas mainam na paraan ng pamumuhay. Paraan ng pamumuhay kay Kristo. Kaya magiging attractive o attraksyon ang buhay Kristiyano. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5. Let your light, magliwanag kung gayon ang inyong ilaw. Magliwanag kung gayon ang inyong ilaw. Kaya, again, natutunan na ba nating idiretso kay Jesucristo ang kaluwalhatiang dumadaan sa atin? Maraming magpapasalamat sa atin. Maraming magko-commend sa ating mabubuting gawa. Pero papaano natin idinidiretso sa Panginoon Jesucristo ang kaluwalhatiang nauukol sa Kanya?
Paano tayong hindi natutuksong itigil sa atin ang kaluwalhatian? Dahil masarap yun. Masarap ang feeling kapag may commendation sa atin dahil sa ating mabubuting ginagawa. Paano natin yun idinidiretso sa Panginoon Jesucristo? Tandaan natin, maluwag pa at malapad ang lugar sa paglago. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ang utos ay katambal ng biyaya ng pagsunod. Dahil sa biyaya, ang paglago, wala sa atin ang kaluwalhatian. Ang biyaya ay tungo sa paglago, na ang dulo ay pagluwalhati ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya, ano sabi ng salmista? Psalms 115, "Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan, dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan." Not unto us, sabi nga, not unto us, O Lord, kundi sa iyong pangalan ibibigay ang karangalan, ang kaluwalhatian, dahil sa Kanya ang katapatan. Kumusta, mga kapatid? Ang inyong paglago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon Jesucristo. Naaabot ba ang layunin ng pangangaral at pagtuturo na naririnig natin every Sunday? Nagiging kasangkapan ba ang ministry of the Word sa patuloy na pagkilala natin at pagkakilala kay Jesucristo? Dahil yun ang word of grace. Ang preaching ay salita ng biyaya na kasangkapan upang umunlad tayo sa pagkakilala. At kung may konsekwensya ang pagkakilala kay Jesucristo, ang pag-unlad ng pagkakilala kay Jesucristo, yan ay pag-unlad ng pagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo unlad sa pagtitiwala kay Jesucristo kung hindi tayo unlad sa pagkakilala sa Kanya. Hindi tayo unlad sa pagsunod kay Jesucristo kung hindi tayo unlad sa pagkakilala sa Kanya. At yan ay sa biyaya, sa kaluguran ng Panginoon na mapakinggan, matutunan, at makaunawa sa Kanyang mga salita. Let us pray. Maraming Diyos, maraming salamat po sa hamong ito na umunlad kami sa biyaya at pagkakilala sa aming Panginoon Jesucristo. Naway hindi kami malihis ng aming interes at ng aming hangarin na sa pakinig ng inyong mga salita ay magpapakilala kayo. Na sa pamagitan ng inyong mga salita, aakayin nyo kami sa mas malinaw, mas matibay na pagkakilala sa inyo. Dahil sa pagkakilala sa inyo, magiging matatag kami laban sa mga pagsubok. Magiging matatag kami maging sa mga panunuya ng mga tao na tinatawaran ang inyong mga salita. Tinatawaran ang inyong mga pangako. At alam namin, may mga taong makakausap kami at may mga taong mariringgan namin na sinasalungat ang salita ng aming Panginoon Jesucristo. Huwag nawa kaming manahimik, kundi magsalita na may panibagong buhay sa Kanya. May buhay na ipinagkakaloob siya. At ang buhay na ito ay nagmumula sa Kanya, na bukal ng buhay, na nagsabing siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang nananampalataya sa Kanya, bagaman mamatay, ay muling mabubuhay. Sa liwanag nito, Panginoon, akayin niyo kami at paunlarin ang aming pagkakilala sa inyo. Dahil nais namin kayong mapapurihan at maparangalan. Alang-alang sa patuloy na pamamagitan sa amin ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.